Willing akong masapak ni Coco Martin. Andito kami ngayon, nag-iinsayo para sa mangyayaring riot na fight-scene natin ng malaking eksena. Siyempre ako sa karakter ko ngayon, gusto ko ka-eksena lagi sa fight scene. Siyempre kung sino pa, yung pinaka-idol natin sa lahat, Direk Coco Martin. Kasi madali ka matuto pag si Direk Coco ka-fight scene mo, alam mo agad mga number pag si Kuya ang ka-eksena mo. Mabilis, sobrang galing. Suntukan, gusto ko yun kasi yun ang posisyon ko talaga eh. Kasi fighter ako, boxer ako. Higit sa lahat, champion na 2 times. Kaya gusto ko yung bakbakan talaga. Excited pa ako matuto kasi ito sa iba kasi sa boxing, sa ginagawa natin movie, sa eksena, ginagawa natin dito, iba. Laking kaiba kasi dito mahahabang suntok. Ay sa boxing, may iksi lang. Kaya gusto ko matuto. Lalo na pa nagpa-fighting si Direk Coco, titignan ko yung mga suntok niya, kaya gusto ko yung mga suntok niya eh. May iksi lang, mabilis, kaya gusto ko matuto lalo. Dito naman sa Sigabo, ang karakter natin, sa eksena natin dito, angas na mabait. Tigil sa lahat, babalik na naman natin kasi sa Batang Quiapo, astig tayo eh. Angas na mabait, natakot to, di ba? Takot ako dito. Kaya abangan nyo to, eksena na to, napakaganda. Willing akong masapak ni Coco Martin. Kasi yun naman yung may ganong angulo sa eksena eh. Una, hindi muna kami close eh. Kasi pag ikaw, tinamaan ng suntok ng isang Coco Martin, ibig sabihin, maganda role mo. Kasi ang dami niyang pwedeng suntukin. Pero sa'yo lumapag. So I'm looking forward to that. One word. Spacious. Kasi kailangan ko ng malaking space sa haba ko. Yung mga sipa ko kasi, parang feeling ko pag masikip, may tatamaan ng ibang tao. Sana wala akong madisgrasya. Yun lang. Yun lang ay. Matagal na ako natuto ng stunt eh. Actually dati pa. Sobrang tagal na. Kasi syempre pag cinematic, kailangan maganda yung form. More than sa lapag ng suntok. Kasi hindi naman lalapag yung suntok at sipa. It's a discipline of para paano siya magmumukhang masakit. Masakit, mabigat, at malakas nang walang nasasaktan. Diba? Walang tinatamaan. Diba? Yun yung challenge talaga pag fight choreography. I think one word that will define my action here, kalye. Paano ba makipaglaban ng mga babae sa kalye? Paano ba, street fighter ako dito. Medyo siga yung mga tao kung saan ako lumaki. So, ano ba yung mga na-adapt ko na traits from my community? And definitely, magagamit ko yun sa role ko at sa character ko na si Tekla. Sobrang exciting, babaeng bakla siya. So, paano ba lumaban ng babaeng bakla? It's definitely not my first time. I've done an action film before. Medyo marami na rin mga action na nagawa sa ano. Pero hopefully this time, mas maraming action scenes. Sa mga nagawa ko kasi before, medyo damsel in distress. Yung peg, lagi akong nakikidnap, tapos may nakikipag-away para sa akin. Pero doon naturuan ako. Pero sana this time, more action for me. Parang yun talaga yung excited ako din about being part of this show. Gusto ko, ako naman yung palaban. Gusto ko, di naman ako nakikidnap, kawawa, ganun. Para rin ipakita, di ba, na girls are strong. Ayun, ngayon, today mag-absorb lang kami. Tsaka ng maraming pawis. Masaya siguro kung magkaroon kami ng fight scene ni Julia. Di ba? Or makasama ko siya sa fight scene at least. Girl power team. Iba rin tong Sigabo eh. Medyo light to eh. Yung mga una kong ginagampanan na role, although gangster din naman ako dito, yung sa Batang Quiapo kasi yung pag-gangster ko dun eh, seryoso. Dito medyo light, kaya tingin ko mas pabagay siya sa karakter ko. Yung pinakauna ko sa Panday, pangalawa sa Probinsyano, pangatlo sa Batang Quiapo. Kuya Jong Hilario. O kaya si Baron. Oo. Ano eh, ang galing nilang kumilos eh. Oo, kapag nakalaban ko sila, halatang-halata yung pagkalampa ko. Amazing.
At ito naman yung ginagawa namin kahit na minsan ay talagang alam na namin. Kumbaga, mahalaga din to na nare-refresh. Kumbaga, para din siyang stretching, nare-refresh ka sa mga technique. Kasi matagal din akong hindi nakapag-taping since nung nag-deathsen kami sa Batang Quiapo. So itong ginagawa namin is magandang pang-refresh. Halos kung bibilangan mo nga, 8 years na rin siguro namin itong ginagawa. Kasi first time ko lang din namang makapag-acting since nung nakilala namin si Direk. So nagtuloy-tuloy na mga Provinciano days, Batang Quiapo days, lalo na nung Batang Quiapo days, mas lalo naging mahigpit kami sa mga paparating na mga fight scene. Kaya kadalasan, between sa mga araw na wala kaming taping or kaya pag Saturday, meron din talaga kaming mga weekly trainings na ginagawa sa fighting, sa gun handling, mga ganon. Lagi naman tayong estudyante at handa tayong matuto. Siyempre, iba-iba rin yung mga nakaka-eksena namin mga artista. Sa akin, dito sa Sigabo, kasi siya medyo nag-late ng konti. Hindi katulad nung Provinciano Batang Quiapo na talagang sobrang hard. Pero nananatili pa rin yung sinabi sa akin ni Direk ko na yung maintain ko yung character na maangas, parang ganun. Yung kaya ko siguro kung meron man akong one word na may isip, siguro yung maangas. So ngayon, ang nakikita kong kalaban namin is si Django. Kaya yun, excited kami na karangalan sa amin sa unang mga labanan ni Gabo ay kasama kami. At siya ang magsiset ng tone ng laban nila ni Gabo dito sa panibagong teleserye ni Direk Coco Martin. Kaya excited ako yan. Siguro kung meron man akong character na pipiliin, na excited akong makaharap or maka-eksena, siguro si Django at ang kanyang group. Siguro naman napanood niyo yung Batang Quiapo. Gagawin namin higitan ang Batang Quiapo. Fighting style, tulad ni nung si Tanggol, dapat maiba yung fighting style niya sa Batang Quiapo, dapat maiba yung fighting style niya dito sa Sigabo. Kung sa Batang Quiapo, gumamit tayo ng parkour, pinaghalo natin sa classic fight ng Filipino martial art. Yung training para yun sa magiging fight ni Django tsaka ni Gabo. So, maglalaban silang dalawa until eventually magkakaroon ng riot. Itong training na to para dun sa riot na mangyayari. Ngayon, first time ko makaka-work sa action si Gerald tsaka si Sue. Okay din yung form nila. Siguro kailangan lang ayusin lang training pa para maging mas cinematic yung galaw nila. Well, syempre kay Direk Coco, yung fighting style niya, medyo babaguhin natin kasi syempre iba na yung character niya dito. Kumbaga, nung si Tanggol siya sa Batang Quiapo, mas brawler type yung ni Tanggol kasi nga Batang Kalye. Ito, try natin to incorporate new styles. Ibang flavor din yung maibigay natin sa kapamilya natin. Ang training kasi, before naman mag-start talaga ang isang show na ginagawa natin, mostly talaga nagpapatraining kami every Saturday, even sa mga stuntmen natin, para sa safety ng bawat isa yan. Especially hindi lang sa stuntmen, even sa mga artista natin. So talagang pinupursige namin ang mga members, ang artist na magkaroon ng special training para maiwasan natin yung disgrasya, lalo pag nasa set na tayo. Minsan kasi pag hindi tayo nag-training niyan, alam mo yun, mamaya iniiwasan natin na magkatamaan or magkasakitan on the spot. So, importante na may training para alam natin yung procedure, alam natin yung tamang ikikilos pag nasa set na tayo. Abangan po ninyo yan sa Sigabo po pag nag-start na po tayo. And ang masasabi ko lang po dyan, kapanapanabik na mga eksena ang makikita nyo rito na iba sa nagawa natin ng una. Yun lang po. Sigabo, nag-aalab na puso.